Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula September 29 to October 5, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Di ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi ito na. Ito ang last deck. Ano kaya to? Pero may bida tayo dito, babae. So, yung babae dito, strong naman siya. Wala extrovert. Confident kasi. Assertive, edi extrovert na yan. Kaya lang, may baliktad tayong Page of Pentacles. So, ang dating sa akin, nagpapakatatag ang babaeng to. Ito yung current situation. Sa kabila ng mga pagsubok, at ang pagsubok ay may kinalaman sa mga goals na hindi niya na-meet o hindi niya nakuha for some reason. Hindi nangyari ba? Pero kung ang wish niya matupad, itong mga goal na gusto niyang mangyari sa buhay niya, mukha namang matutupad kasi nandito ang the star. Na para bang ito, wish granted. Pero tingin ko mangyayari lang to kung mag-e-effort siya dahil naandito ang 7 of Wands na may kinalaman sa perseverance. Pagiging strong, courageous, at competitive. So, ganon. Kumbaga, mangyayari to sa sarili niyang effort. Hindi kasi to literal na milagro na kahit wala kang effort mangyayari. As in, literal na kaloob ng universe. Ito kasi, itong case na to, kailangan mo mag-effort para makuha mo tong gusto mong goal. So again, depende sa kung anong goal ang gusto niyo. Pero again, mukhang na-disappoint siya dito. Pero since nandito yung Queen of Wands, di man basta-basta nag-give up yan. Dahil nga siya ay puno ng passion. Puno ng determination. Saka confidence at energy. Wala namang ibang tao dito, kundi kayo lang. So, move on na tayo sa susunod. Ako, sumabit na. Messiere. La lettera. Mensahero to Ito letter. Ano kaya yun? Ba malagay ito? Masyadong masikip. Ito rin. Hindi ko na alam saan ko ilalagay ang mga deck ko at masikip.
Baka mahulog naman. Saan ba lalagay? So, ang dating sa akin, expect natin sa week na to na maaaring makatanggap ng literal na mensahe ang iba sa inyo dahil double communication card to. Inisip ko ano kayang klaseng mensahe to. Yung mensahe natin, all kinds na, o all forms. Sabihin natin, written, typewritten, verbal. O baka may someone na gustong makipag-usap sa iba sa inyo. Kasi, parang may importanteng mensahe o personal na gustong sabihin. May someone na gano'n. O may gustong i-clear siguro. Parang masyadong importante ang mensahe na to. So, wait lang. Inisip ko nga kung ano to. Tungkol siguro to sa something na secret. Ibang case, ito na yung negative side. Baka chismis to. Ay kasi, biruin mo dalawang communication card. Di nasobrahan sa communication. Baka chismis yan. Baka makatanggap kayo ng mensahe tungkol sa chismis. May nang chichismis sa inyo. O baka may magchika sa inyo tungkol sa ibang tao. Kasi nga, chismis to. Tingin ko. Pwede rin kung negative. Kasi kanina positive naman yun. Ito negative side. O baka mensahe to na magugulat yung iba sa inyo na may someone pala na naiinis sa kanila sa iba sa inyo o naiinggit o nagsiselos. Kalo. O pwedeng ganun yung topic ng mensahe, whether kayo yung involved dito o yung friend nyo, ganun yung sasabihin sa inyo na may kaaway siya, ganyan. Ano pa ba? Wala nang maisip eh. Lipat na tayo sa susunod. Masyadong mahirap. Nahirapan ako. Ano maisip eh. Amalato. Katsan. Well, sa case na to, baka maka-encounter yung iba sa inyo ng dispute. Pero probably family. Family dispute? Pero tingin ko temporary lang to. Hindi naman to necessarily big deal. Pero syempre, may makakasamaan ng loob. Pwede misunderstanding. Kasi kapag may ganyang case, hindi naman pwedeng i-handle yan ng lightly lang, di ba? Lalo kapamilya. Pero tingin ko hindi naman siya magtatagal. Para lang siyang misunderstanding, miscommunication sa mga magkapamilya, magkamag-anak, magkapitbahay.
O siguro, kaibigan din. Ngayon, sabihin natin nag-a-apply yung mahal nyo sa buhay o kayo. Depende kung sino yung mag-a-apply. Sad to say, mukhang di siya tanggap. Rejected siya. Kung ngayong week lang naman ang basehan. Baka may magkasakit na family member sa week na to. Pwede rin na pay attention sa heart. Parang heart issues. Kasi to, pag sinabi mo namang heart, di naman literally health. So, pwedeng feelings yung involved. Pero again, kung may edad-edad na at prone sa high blood, pay attention. Sa mga kinakain, baka nga ma-high blood o baka mag-palpitate o ewan ko, for some reason magkaroon ng problem sa heart. Pay attention sa mga may edad-edad na, mga 40 pataas. Ayan, mga candidate na sa high blood o heart issues. Ano pa ba? Parang di makakapagpahinga yung iba sa inyo for some reason. Sa loob ng bahay nila, parang may stress sila dito. May stress habang nasa bahay, mapapressure. Ewan ko. Parang hindi siya makapag-relax dito. Yung iba sa inyo, for some reason. Anyways, ito. Punta tayo sa last deck. Na pang advice o other information or messages na pwedeng masabi nito. Agreement. Trust agreement. Well, pwede nangyayari na to. O mangyayari pa lang pero meron tayong agreement. So, either pumasok na sa agreement yung iba sa inyo o papasok pa lang. Mukhang mabuti naman ang intensyon. Wala namang masamang balak. Kung may mag-propose man sa inyo o mag-suggest ng agreement. Mukha namang mapagkakatiwalaan yung tao. Sabihin natin partnership to, collaboration. Productivity. Ano yun? Productivity, emotion. So, ang dating sa akin, sa week na to, parang ang gusto nyo mangyari ay maging productive. Kasi yung dinidikta ng feelings nyo, ewan ko for some reason ay magiging motivated yung iba sa inyo mag-work. O baka may someone na pwedeng mag-cause para maging inspiration ng iba sa inyo. Kaya yan, magiging productive. Eh di lalo na kung may crush. Siyempre, pag gano'n. Diba? Kailangan mong magpasikat. Kaya yan. Magiging workaholic. So, case-to-case basis. Pero usually ganun eh. Kung sa workplace, sabagay, productivity, doon naman usually nakukuha yung sabagay, pwede rin naman sa bahay. Kung sa bahay ang work. So again, motivation to. Ang motivate yung iba sa inyo na maging productive sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.